So magandang araw Kabola. Sa video na ito pag-uusapan natin, of course, yung nangyayari po ngayon sa PBA Finals Kabola. And then some comments po from the fans. And pag-uusapan natin, we will give you the top 5 guards sa palagay natin ay meta-trade po ngayon paparating po na off-season Kabola. So hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So ito nga po, Game 4. San Miguel naman po ang nag-dominate. Anyway, ito yung pinaka-dominate win po ng San Miguel Kabola kontra sa Meralco. Their first game, alam naman natin, nip and tuck yun. And then talagang naisalba lang nila dun sa last few seconds Kabola. Pero ito talagang, in a way, dominant Kabola, dominant victory by the San Miguel Beermen Kabola. Kung gaano kong close kasi yung series. And ganun talagang kaganda tong series na to Kabola sobrang ganda. Ano man to? Game na to, even though it was a 10-point win by San Miguel, you still watch it until the end Kabola. Kasi si Newsam nakaka 40 puntos Kabola. Diba? 40 puntos, sumabog si Chris Newsam Kabola dito sa game na to at naipanalo po ng San Miguel Beermen. Now, ang sinasabi nga ng mga fans po, mga believer o yung mga analyst, kailangan daw ni Chris Newsam ng help Kabola. Pero in reality, hindi naman ganun pa ka-obvious na, hindi naman talaga super reliant ang Meralco to be honest, with Chris Newsam. Dito lang sa game na to kasi, they just keep on feeding him kasi he's really hot. Kabola, he's really hot in a lot of angles, getting fouls, Kabola, hitting tough shots, Kabola. So, finid lang siya ng finid, di ba? So, gumamit lang ng mathematics yung kanilang head coach, Kabola. Pero overall, of course, it's time for Meralco to do. Turn naman po nila, Kabola, to adjust. Tingnan natin kung ma-adjust sila maayos. Some comments po, Kabola, in one of our most recent video. Paano naman, sir? Walang ebidensya may pakita the past few years in nag-champion ni Nebra sa bubble noon ng Philippine Cup yun. Bakit yung trade ba na SMC? Pero masyado nang unfair, di ba? Bakit kung may gusto lang ng Commissioner SMC lang lumakas, ganyan tingin mo, SMB loaded si star player, ganyan po. Di naman kasi fair trade, sabi dito. Lastly, Richard, sinabi mo pa, boss, bilis yan approve agad yan. Tignan nyo, ni isa sa SMC, wala pang trade nagaganap kasi nakikiramdam lang sila ang gawin ng mga MVP group, di ba? Tignan mo, pag may trade sila, isang player lang kukunin nila, ipapalit nila. Sandamakmak na player, puro naman bangko. Kabola. So, of course, just to show you Kabola, napansin po na mga fans sa mga galawan Kabola ng SMC teams. Pero of course, nandito tayo sa video na ito for you to give me, or for me to give you po, the 5 names sa palagay po natin, matitrade po. Ngayon po, paparating po na off-season Kabola. At ang numero 1 nga po sa listahan po natin is wala na pong iba kundi po si Kib Montalvo or Ray ng Batang Kabola. Of course, na-reject lang po yung trade nila pero malamang tuloy na tuloy pa rin po yan Kabola, diba? Alam namang hindi pa tuloy ng TNT, pinakita na nga nila yung card nila, diba? So, konti lang siguro, magdagdag lang sila, so, baka nga isang second round pick lang, pumayag na po yung PBA, diba? Alam naman natin kung gaano po kapangit kung magkano risk po ng trade. Number 4 ko is Stanley Pringle. I think Stanley Pringle, bantayan natin to Kabola. The age factor Kabola, and the reality na sa paningin ko naman, he's actually a better fit because of the size Kabola and because of the youth kaysa dito kay Pringle. So with that, there's a good chance na gamitin po nila yung name value po ni Pringle to get someone who's much younger and maybe play a different position Kabola. Number 3 ko, Wami Chongson. So I just expect Kabola, Wami, I know they just get one playoff appearance Kabola and they could be hype, pero si Chongson tagal na niya sa Terrafirma, di ba? Ayaw ba niya, papalapit na siya sa retirement age Kabola. Ayaw ba niya magpunta sa serious na team, di ba? Parang yun nasa isip natin Kabola. Number 2, Gio Halalon. Of course, ito sobrang bigat po ng pangalan niya po in the trade rumor mill in the past few weeks Kabola. So tignan natin kung magkakatotoo na ba Kabola, matitrade na po si Gio Halalon. Pero number 1 ko, Robert Bolick. Kasi I think TNT badly needs him. And I think they feel that they need him. Kabola. So kahit pa sabihin natin, ayaw ni Bolick, I think the possibility is really high. Kabola. Na magaganap po ng trade ngayong off-season. Kabola, sa palagay mo, sino po kayo matitrade na next? Comment lang po sa baba.